Yung nandyan yung patunay, nandyan yung kaalaman, at pwede ka namang may malaman, pinili mong manatiling walang alam o nagbulag-bulagan ka sa katotohanan, fault mo yun. Malaking kasalanan yan. Yung nakikita mo na yung totoo, obvious na yung totoo, pinipikit mo pa rin ang mata mo. Ang ibig sabihin ng April Fool's Day, April 1, simple lang, araw ng lokohan. And so people during April 1 would come up with their own pranks, jokes, that when done effectively, ay sa kanila isisigaw sa na-prank nila, sa na-joke time nila, April Fool's Day! Na para bang, joke lang, lokohan lang, prank lang, katuwaan lang. Yun lang. But what are the two basic things we can learn from here? Una, kung tayo'y magpa-prank, dapat planadong mabuti, plansyado ang lahat para walang mapahamak. Kasi sa isang prank, po pwedeng may masaktan, may umiyak, may ma-offend, may mamatay. Tandaan po natin, isa nga po pala sa rules ng April Fool's Day, dapat ang mag-enjoy sa prank, hindi lang yung nagpa-prank, kundi pati na yung pinaprank. Yun naman ang maayos at magandang katuwaan talaga. Hindi mo po pwedeng sabihin katuwaan kahit marami kayong humahalakhak pero may isang nasaktan at umiiyak. So siguraduhin mo, plansyado ang lahat. Pero pangalawa ay mag-ingat. Sapagkat kung yung prank lang po pwedeng aksidenteng makasakit sa atin, yun pa kayang tao na talaga ang intensyon ay lukohin tayo. At walang mga April Fool's Day para dyan. Sa taong desidido na lokohin ka, walang pipiliing araw at panahon niyan. Kaya, mag-ingat. Huwag paniwalain. Kahit na tumubo ka nung una, kahit na nakamura ka nung una, kahit na may interest na malaki nung una, huwag mo nang maniwala. Lalong-lalo na dun sa mga too good to be true. Yung easy money, nakaw! Walang palya yan. Scam yan. Padadamahin ka lang ng kaunti sa una, pag nakuha na yung loob mo, saka naman loloko. Kahit yung mga illegal recruiter, magpapaalis muna yan sa una. May mga papaalisin yan. Pero yung mga susunod, wala na. Tatakbuhan ka na yan. Maisingit ko lang ha, yung page po natin, yung page ng Reverend Father Joseph Del Raura, hindi yan nanghihingi ng pera kailanman. Hindi nagpaparaffle yan kailanman. Kaya kapag may nakita kayong hinihingan kayo ng pera, ng page na Reverend Father Joseph Del Raura, scam yun. Hindi tayo yun. Hindi ako yun. Yun yung magharapan tayo. Nahiya pa akong manghingi ng pera. Yung pa, sa page pa. So, lagi niyo pong iisipin yun na scam yun. Automatic yun. Hindi po tayo nanghihingi ng pera through our page. Okay? Huwag paniwalain. Huwag magdidesisyon ayon sa emosyon. Yung sobrang excited mo, sobrang saya mo, sobra ding lungkot na kawag. Sapagkat kapag pinaghaharian tayo ng emosyon natin, hindi natin ganong magagamit ang reasoning o isip natin. Huwag ding pabigla-bigla sa desisyon. Tingnan po nyo ang style ng mga nagbubudol. Yung mga nagbubudol, mabilisan yun. Kasi mababalik ka sa senses mo eh. Kaya, ang sikreto, patience. Huwag mabilis. Mag-isip muna. Magpalipas muna ng ilang panahon. Huwag ding basta-basta magtitiwala sa kutob natin. Sapagkat hindi sa lahat ng pagkakataon tama ang kutob natin. Kahit pa yung mga taong sa tingin o sa alam pa natin ay mabuti, pwede pa rin tayong lokohin. And mind you, kahit yung mga taong tahasa na, in real time nang nagsisinungaling sa atin, ay makakatingin pa rin ng diretsyo sa mga mata natin. Kaya mag-ingat. Tandaan po natin ng isa sa mga responsibilidad, kahit na naloko pa tayo, ay nasa sa atin pa rin. Di ba, mayroong kasabihan, kung walang magpapaloko, walang manloloko. Maganda po yung katwiran na, bahala na siya. Siya na magdadala nun. Diyos na ang bahala sa kanya. Maganda po yung katwirang yan kung alam mong nag-ingat ka talaga. Tapos, mas magaling lang talagang mangloko siya. Pero yung alam mong hindi ka nag-ingat, basta-basta ka nilang nagdesisyon, hindi ka nag-isip, tanga-tanga ka. Naku, mahirap sabihin, bahala na Diyos sa kanya.
Kasi alam mo, kahit papaano, nagkulang ka. Kaya mag-ingat. At ang the best na pag-iingat, base na rin sa mga napag-usapan natin ngayon, ay yung huwag tayong maging ignorant. Sorry, hindi pejorative yon. Sa Webster, ang ignorance ay lack of knowledge. Lahat naman tayo ignorante nung pinanganak tayo eh. May nalaman na lamang tayo in the course of time, as time went on. Dahil nag-aral tayo, natuto rin tayo sa mga karanasan natin. Normal ang pagiging ignorante. Pero, kung may choice na tayo, huwag tayong manatiling ignorant. Magtanong-tanong, mag-research. May mga cross-reference din naman. At makinig, magtanong. Sa hindi lang isa, kundi dalawa o higit pa na mayroong karanasan sa bagay na dapat nating malaman. Hindi lahat ng bagay dapat nating malaman. Yung supernova, yung mga intricate details sa galaxy, bahala ka, sige, alamin mo. Ikaw na lang. Hindi naman tayo astronaut. Hindi natin kailangan malaman yan. Pero yung mga bagay na may concern tayo at concern din sa atin, yung pagbabiyahe mo, syempre, yung traffic rules. Pag nagnenegosyo ka, mga batas tungkol sa pagtatrabaho, pag nagnenegosyo, tungkol sa karapatan mo, dapat hindi tayo ignorant yan. Dapat inaalam natin yan. Because ignorance excuses no one. Hindi pwedeng, hindi ko alam. Hindi excuse yan. Lalong-lalo na kung yung pagiging ignorante ay magdudulot sa atin, lalo na sa iba ng kapahamakan. At tulad nung minsang naluwas ako mag-isa, parang Makati. Sa Makati, di ba, ang daming one-way dyan. Napasok ako sa one-way, nasita ako ng traffic enforcer. Kahit di ako nagpakilalang pare, na-convince ko naman siya, hindi ko talaga alam. Pinagbigyan naman niya ako, in-excuse, salamat po sir. Kung sa pagiging ignorante ko, napunta ako sa one-way, hindi lang ako napunta, nakabangga pa ako, nakasagasa pa ako, ano yon? Ma-excuse ba yon? I don't think so. Kasi nakapinsala, nakasakit na ako. Kaya, mag-ingat. Don't be ignorant. Narinig po natin sa ating unang pagbasa, ang paglalahad ni San Pedro sa harap ng mga tao ng kasalanan nila. Si Jesus ay pinatay nila. And though Peter said that they acted out of ignorance, still they said, or he said, they had to repent and be converted. Bakit? Sapagkat po pwedeng ignorante sila na si Jesus ay Diyos talaga. Pero yung ignorance nila, kahit pa ang mismong Panginoon ang nagsabi habang nasa krus siya, patawarin mo sila, Ama, ignorante sila. Hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Still, kasalanan pa rin yun. Kung hindi kasalanan yun, di sana hindi na nagpapako sa krus ang Panginoon. Kasalanan pa rin yun. Lalong-lalo na kung sa ating pagiging makasalanan, nakakapinsala tayo ng buhay natin at ng buhay ng iba. Not to mention, dahil sa pagkakasala natin at ng mga Hudyo noon, di ba? Pinatay ang isang napaka-inosenteng tao. Hindi pagiging subversibo ang dahilan kung bakit napako si Kristo. Obviously, during those times, inggit ng mga Pariseo, ng mga Saduseo, kaduwagan ni Pilato, kawalang utang na loob ng mga tao. Yun eh. So nagdulot pa rin yon ng pinsala sa isang tao, much more sa isang Diyos na nagkatawang tao. And let us not forget, not all ignorance are equal. Mayroong unintentional ignorance, mayroong intentional ignorance. Kung papaanong mayroong dangerous ignorance, mayroong harmless ignorance. O halimbawa, yung kaalaman sa galaxy. So, harmless yun para sa akin, para sa iyo. Hindi naman tayo astronaut eh. Kung papaanong mayroong acceptable ignorance at mayroong hindi acceptable or inexcusable ignorance. I believe yung ignorance ng mga Hudyo during those times at kahit yung ignorance natin during these times, intentional ignorance. Kasi in the case of the Jews, nandun ang lahat. Logical, biblical, nandyan ang pruweba na si Kristo ay Diyos talaga. Bukod pa sa mga milagro at himalang ginawa niya, may tinig pa mula sa langit ang nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan niyo siya. Napakaraming pruweba. Tayo, alam na natin kasalanan, ginagawa pa natin eh. O ano yon? Intentional
ignorance. Dangerous ignorance. Inexcusable ignorance. Yung hindi talaga alam at yung walang pagkakataong malaman, pwedeng ma-excuse yun. Kaya nga sa isang dokumento ng simbahan, may sinasabing linya doon na through no fault of their own. Pero yung nandyan yung patunay, nandyan yung kaalaman, at pwede ka namang may malaman, pinili mong manatiling walang alam o nagbulag-bulagan ka sa katotohanan, fault mo yun. Malaking kasalanan yan. That is why, ang pagiging ignorant, kuminsan, ay hindi resulta ng pagiging mahina ang ulo. May mas matinding ignorance. Resulta ng pagiging matigas ng ulo ng tao. Yung nakikita mo na yung totoo, obvious na yung totoo, pinipikit mo pa rin ang mata mo. Di ba? Kaya nga, ang Fool's Day, hindi talaga April 1, Election Day. Yun talaga Fool's Day. Di ba? Bago pa man ang election, alam mo nang ganun di ba? Hanggang ngayon, ganun pa rin Di ba? Kaya nauso yung caption na, bukas mo yung mata mo, bukas mo. Ala kahit naman yung mga solid dati, solid pa rin ngayon. Saan talaga tayo pupulutin? Sige nga, saan talaga pupulutin ng bansang ito? Bala nga kayo. Mga kapatid, nevertheless, tandaan natin kasalanan ang pagiging ignorance. Kahit hindi natin alam, nagkakasala pa rin at mapapahamak pa rin tayo. Pero may mas matinding kasalanan at mayroong mas matinding kaparusahan sa pagiging ignorante. At yung piliin mo na manatili kang ignorante at walang alam kahit nasa harap mo na ang katotohanan. Mas matindi yan. Hindi po laging totoo yung expression na what you don't know won't hurt you. Sapagkat mas mapapahamak tayo kung hindi natin tatanggapin ang katotohanan na nagpapalaya, ang katotohanan ni Kristo. Hindi ako naniniwala na hindi kumikilos ang Diyos sa bansang ito, sa mundong ito, sa buhay mo, sa buhay ko. Pinapakita sa atin ng Panginoon, ito yung tama, ito yung totoo. Ibukas mo ang mga mata mo. Pero nasa sa atin na talaga ang problema kung patuloy pa rin tayong magpapaloko. Buti sana kung pag niloko tayo ng demonyo, sisigaw na lang siya ng Happy Fool's Day! Joke lang! Prank lang! Alam mo yon yung katuwaan lang. Hindi ganun ang demonyo. Tandaan mo, ang sabi sa Gospel of John, the devil comes to steal and to destroy. So whenever the devil deceives us, isa lang ang pakay niya, ang nakawin ang magagandang plano ng Diyos sa buhay mo at ang wasakin ang lahat ng ito. Mag-ingat tayo. Huwag nating sasabihin, nagkulang si Kristo na paalalahanan at itama tayo. Pasako po tayo sa katotohanan ni Kristo upang hindi tayo maloko. Amen.